The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Ayon! Hi everyone. All right. Hi, Chief Carlo. Hello, Everyone. And then this is another episode of the Founders Failures. Okay, so welcome to the new channel where our passion transform a community that sees all new things. My name is Sean Mendoza, And I'm Carlo Valencia. and Chief Harris will not be able to join us tonight, but you're watching another episode of Founders Failures on TNC, when we bring entrepreneurs together, inspired individuals into startups. And remove the stigma of failure. OBB, take it away. Ayan. We're back. We're back again. Cool. Yon. So tonight, Great to be back. we have this guest tonight. He's a fellow Rotarian. He's a hope creating president sa Rotary Club of Metro Malbar, and here in Batangas City. So All right. I'm excited to meet him. yeah, of course. Me too as well. Siguro we'll try to know more about his journey in entrepreneurship. Balita ko, madami tong business left and right. So yeah, without All right. further ado, Why don't you introduce him, sir? yeah, our guest for tonight is he came all the way from Batangas, definitely. He's also a Rotarian hope creating president of Rotary Club Metro Malbar. Ladies and gentlemen, our guest for tonight, Mr. Alistair Acopio de Maculangan. All right. Hello. Oh, good evening. So, Good evening. Good evening, Good Sir Sean. evening. tayo kanina. Thank you. All right. So Chief, yan, si Alistair is actually, I would say, balita ko no, when I read his bio note, balita ko, ang dami nitong course. All right. What courses did you come from? I know nursing is one. Yeah. I graduated Information Technology, IT, kasi syempre, nung Okay. 2001 puso po yung sabi, yayaman ka pag nag-IT ka. Kasi Sa in demand. IT. Sa IT. Wala pa naman pinagawang mga rep o washing machine sa'yo. Wala naman. Wala naman. Yun po yun. So, yun po. Kasi syempre galing po kami sa mahirap. Pinag-aaralan po ako ng lola at saka mga tita. So yun, sabi nila, mag-IT ka kasi nandyan yung pera. Pero syempre gusto ko po talaga theater arts. Syempre ayaw nila kasi wala yung pera. Ayun. So yan, nagtapos ako like 3.5 years kasi trimester po kami. Then I graduated cum laude. Ayan. Pasalamat na rin ako kasi syempre iba rin po ang credentials na yun at saka para iba rin po yung tingin sa akin ng mga nagpaaral po sa akin, parang payback po sa kanila or gift. Yeah. Po. Galing. What? So I IT remember- muna before nursing?
Yes po. After 3 years, kasi nag-work po ako sa Hong Kong, sa office po. Kasi nasa fashion industry po ako doon, import-export. Sa umaga hanggang hapon. Then, pagkalabas ko, dishwasher na po ako hanggang madaling araw. Ayun. Yes, isang Okay. ang tawag po doon Yamcha. Restaurant siya ng mga Chinese. So talaga nakakapagod. Pero okay lang po yun kasi kailangan talaga ng makaipon at kailangan po talaga ng pera. Then, ito po ang kwento kasi bago po ako nag-nursing, ang plan ko po is mag-teach. Mag-teach po talaga. So pumunta pa ako sa Lyceum to inquire pero napa-enroll ako ng nursing. I don't know why. Okay. So Nabudol ka pala. BSN, naging BS Nursing, para ganun. Yes po. And then when I wore my white scrub, sabi ko, wow, ang ganda. Okay na to. Sige, kahit ako tayo sa needles and blood. Ayun. Pero nag-enjoy naman po ako. Okay. How long were you a nurse? Did you practice? 4 years. I practiced my nursing at first. A month lang po ako sa JON, sa like sa ICU, then community nursing. So nag-work yon, community nursing. So nag-work po ako sa ng 1 year sa Tingloy. Ayan. So doon po ako maraming experience. And maya po, Matagal din. yes po. What are you, Doon po ako maraming What are you busy with these days? Like, what's the main entrepreneurial or ano yung mga, sabi ni Sean, marami ka daw mga racket, mga negosyo. kailangan po kasi gawa ni pandemic na yan. Yun. So, rocket ko po ngayon, syempre, yung aking travel agency. Yan, since 2016 po Okay. yan. Yeah. And then, I have my own salon and cafe, plus yung resto bar. Ayun po. And then, syempre, bilang isang silent po ako bilang global distributor ng GC. At saka po, House of Franchise. Yan, mga racket po. Yan. And then, hosting. Pag po may kumukuha sa akin. Uy, Yeah. mahirap yun. What's the, networking. sorry? Sorry. Mahirap Oh, yun. yeah. This guy most probably is a very good salesman. Hindi naman po. Oh, you also have that restaurant and salon. Is that like in one place or in different locations? Nasa isa lang po siyang place po. But my travel agency is located Very nice. here in Lipa. Separate the travel agency. Nice. Cool. So what got you started? What got you, paano ka of all the courses that you took, what got you started sa entrepreneurship? Hindi ko rin po alam. Kung totoo, hindi ko rin po alam. Pero nung bata pa po ako, mahilig na po ako magtinda ng ice candy. Ako, alam niyo po yung yung pa-ending ng panahon na kopong-kopong. Yan. Yung pa-ending na Oo naman. benta-benta Yeah, ka my ng dad still plays that. Yeah. tapos nagbebenta ka ng ice candy, ganyan. Tapos nagkaroon ako ng mini sari-sari sa bahay. Yun po. Tapos So bata pa lang. yes po. At isa po sa mga dream ko is magkaroon ng gasolinahan talaga. Ayun. Talagang Yun. But if I may say, yung ice candy, yung nanay ko rin that time, of course, dito sa probinsya, uso yung ice candy. okay. Yung nanay ko nagtinda ng ice candy din. Kaso hindi nagtuloy kasi every time na nakakagawa na yung nanay ko ng ice candy, kami na yung uubos. Nalulugi. Lugi. But that's a very good business. I don't know, nagtitinda pa ba ng ice candy nowadays? Parang Sa meron po. Manila ba? Pero Meron na rin. Meron. ready-made. Well, we're past the age. Yes. Hindi na tayo market. Ice candy before, yun nakalagay sa plastic. Alam ko ngayon yung ice candy nasa may parang I don't know, plastic. Frosting. Parang Parang frosting, parang gano'n na. Yeah. Dati tayo old school. I've seen, at least yung kapitbahay namin nagbebenta ng ice. Ano rin, ice candy. Ice candy, gano'n din. Old school pa rin. 5 and 10 pesos. Yeah. Mahal na. dati Mahal na piso lang. Nasa Pasig ako. Pasig na nga pala. Yeah. Right.
Ayun. So, Okay. sorry, where were we? Yeah, what got you? So, as an adult, Ayun. what So, was your first? ano po, tapos yung ano po nung college na po, hindi po ito po hindi ko po kinakahiya na nagbebenta po ako ng napkin, ng lotion, ng sabon. Kasi doon ako kumuha ng allowances at saka po syempre konting pandagdag sa tuition. Ayun. Talagang ang maganda po doon, nagkaroon ako mga reseller na teachers at saka sa ibang schools ng mga students. So talagang hindi po ako nahiya. Pero syempre, di ba, pag may produkto ko pong binibenta, dapat user ka. Syempre, yung napkin po, yung sa kapatid ko po pinano. Oy, anong feeling? Anong feeling ng ayun. So, nakakabenta po tayo. Then, syempre, yung mga sabon, lotion, ginagamit po natin para mas madali po tayo makakonvince ng mga buyers. Yun. Ine-experimentohan mo yung kapatid mo? Ako. Kasi maganda naman po yung product. May negative ion. So, yun. Use the resources that you have. Yes, definitely. Actually, one of the things na I admire with Sir Alistair, hustler talaga to eh. I mean, lahat ng pwedeng pagkakitaan, go tayo dyan. Because not everyone is actually bounded or can sell a product that, for example, medyo pang feminine yung dating, di ba? Pero I also have a friend also in Rotary. He's selling actually beauty products and he's doing really really well, laki na ng store niya. So on that sense, it's not actually whether you're male or female, as long as you believe on the product. Yun yung I think yun yung 101 ng sales, believe on the product of what you're selling. And you must be the user first. Yan. Ayun, syempre, kung kunyari ako, magbebenta ako ng pampaputi, tapos hindi naman ako naniniwalang puputi ako, that would be a very difficult thing, So, ang hirap nung how did you able to do those things all at the same time? At first, it was difficult kasi syempre nag-aaral ka. Ako mahina talaga ako sa memorization kasi sabi ko nga sa'yo, mas okay sa akin ng math kasi walang minememorize. Pero pagdating sa nursing kasi, maraming minememorize. Hirap. Tapos nagbebenta ako ng products. Pero syempre, time management pa din. Yun yung importante. Tapos pag duty, ito ang maganda, pag duty, kasi syempre napapansin nila, bakit kumikinis yung mukha mo, tapos nawawala yung mga dark spots, mga ganyan. Sabi ko, I'm using this kind of soap. Sabi kong ganon. So, pwede ba? Ayun, doon nag-start. So talagang doon nakakabenta. Ayun. Pero mahirap kasi, lalo pag may duty, kasi lalo night duty, tapos mamaya may benta ka, ganyan. Tapos kailangan mo mag-present, may mga presentation din kasi kami ng mga case study. So, kailangan talaga time management. Right. Oo. Tama. Ang hirap nun. Mahirap. Doing things all at the same time, you have to master the I would say multitasking, So, mahirap yun. Not everyone can. Hyper productivity too. Lalo niya si Chief Carlo, ang dami niyang he's doing this and that everywhere all at the same time. No. Workshops lahat. Ikaw yung maraming worky work. All right. So, should I do the first questions, Chief Carlo? Sure. All right. Sure. Chief Alistair, let me ask lang. First, di ba, you took an IT course and then you took another course which is nursing. Yes. From you mentioned kanina na you were not able to you did not like the being an IT or the course of information technology itself, pero you still took it and then you aced it, no? And at the same time, paano napasok ang nursing? If you mentioned kanina parang your passion is into what? Fashion. Your passion is into fashion. Mga ganun. Paano napasok ang nursing? Ayun, kasi sabi ko, kailangan maging honor ako sa dito sa IT, ganyan. Sabi ko, sige, pag naging honor ako, at least may bala na ako. Free na akong mag-decide on my own. Then, when I was in Hong Kong, so sabi ko nga kanina, nag-work ako doon. Nasa fashion industry ako. Then, sa
gabi hanggang madaling araw, nag-dishwashing talaga ako. So doon ako nakaipon. Then when I came back here in the Philippines, sabi ko, sige, ito na ang pagkakataon ko para ma-pursue ko yung course na gusto ko, which is theater arts. Theater arts talaga. Theater arts. Tapos sabi ko, pero gusto ko rin mag-teach. So sabi ko, sige, magti-teaching muna ako. And all. Kung walang theater arts na, magti-teach ako. So I went to Lyceum of Batangas. Then sabi ko, parang wala pa. Kailangan daw ng mga units. Sabi ko, sige, try ko na lang mag-enroll. Like, napa-enroll ako ng nursing. Then, late enroll pa ako. Kasi galing ako Hong Kong, dala ko yung mga works ko sa import-export. So nagtatrabaho pa rin ako while here in the Philippines. So, magpe-prelim na yata noon, sabi ko. Tapos kailangan daw naka-uniform na. Tapos nung naka-uniform na ako, sabi ko, wow, this is so great. Sabi ko, ang puti-puti ko kasi may pagka-OC po tayo. Kaya sabi ko, ayun, gusto ko to. Parang gusto ko na siya. Though I'm so afraid of needles and blood kasi nahihimatay ako doon. Lalo na pagdating sa panturok. Ayan, kasi talagang bata ako, tumatakbo talaga ako hanggang bayan pagdating sa injection. As in gano'n. Tapos yun, hanggang sa nagusto ako na si nursing. Ayun. Right. So, hindi mo talaga. Biglaan na lang. Gano'n. Right. Pero kahit takot ka sa karayom, you were able to graduate and actually have a career. Yes po. Ay, nagkumuha agad ako ng exam. Paano mo na-overcome yun? At ito, nakakatuwa kasi first year pala, kailangan mag-injection na kami ng hepatitis B, parang ganon. So, i-immunize ka. So, sabi ko dun sa nurse, pwede wag niyo pong sakitan, baka po mahimatay ako. Nag-nursing ka? Nag-nursing ka? Tapos, kasi po, ganyan. Ayun, tapos hanggang sa nung nag-duty na sa OR, ganyan, sa emergency room. So, na-overcome ko na, parang nai-immune na ako na, lagi na ako nakakakita ng blood, lagi na ako nakakakita ng injections and all, yun. Nice. So, pinilit. Kumbaga, pinwersa mo na masanay. Oo. Galing. Kailangan po eh. Sayang po kasi yes, there are actually a lot of people that I also know na takot sa dugo. Pag nakakita talaga ng dugo, medyo they feel very uncomfortable. So, ano yung as a student, being as a nursing student, as an IT student, meron ka bang apart dun sa na-share mo, meron ka pa bang ibang memorable experience that time? Maybe mahirap ba? Parang tutuloy ko pa ba to? Kasi first year and second year, nag-work pa rin ako sa Hong Kong, import-export. So, pag sem break, lumilipad agad ako. Ako yung una nag-e-exam, ako yung huli nag-e-exam. Like, sa prelims, ako yung una nag-exam agad. Tapos pag finals, ako yung kailangan una mag-exam kasi kailangan ko lumipad ng Hong Kong to do my work. So, ang hirap ng transition kasi nag-aaral ako ng nursing, tapos lilipad agad ako, tapos nag-work pa ako doon sa import-export. So sabi ko, parang hindi ko na yata kakayanin. Paano pa pag nag-duty ng third year? Kasi ang third year to fourth year, wala na siyang sem break. So, ang iniisip ko, paano na ako? Saan ako kukuha ng perang pang tuition? So yun, doon ako nahirapan. So kaya nung talagang ipon-ipon ako nung sa pag-sem break at saka pag mga time ko ng Christmas break, yan, talaga nag-work ako kahit na wala akong time for myself and for the holidays. Kasi di ba ang Pinoy, mostly Pinoy, is talaga na paano pagdating sa holidays. Ako po kasi ibang mindset ko pag sa trabaho. Mahirap yung... Kanina nawala. So it's actually so it's actually very difficult na for on your end you are actually going pabaliktad. Yung iba nagbabakasyon, ikaw naman babalik ka ng Hong Kong and then you do the hustle. No? Correct. Galing. So that's very amazing and that's very difficult then. Especially optimizing your time and energy doing those things, with that, have especially in IT or when you took the course and then you aced it,
as I mentioned, and then you took nursing, and then you overcome that fear of blood and everything. So, ano yung ano? What are the things or one say major factor that made you pursue realize that you need to pursue it, and then doon ba din nanggaling yung background or resiliency nang meron ka ngayon? At first, ito kasi, pag na-invite kasi ako talk, at saka, ito talaga, ginawa ko to. Kailangan alam ko yung deepest why ko. At may dream board talaga. Up to now, yung dream board ko nasa akin pa din. Nakasave na siya sa cellphone ko. Ayun. So kasi pag may alam ko yung deepest why ko, alam ko yung babalikan ko, bakit ko to ginagawa. Tapos yung dream board ko, I'm very specific when it comes to my dream board. Like, for example, kailangan magkaroon ako ng bahay, 2-story siya, with 3 bedrooms, 2 CRs, mga ganyan. So talagang very particular, specific ako pagdating sa dream board. So yun ang parang nag-i-inspire sa akin to pursue my dreams. And para mag-shift din, kasi ang daming nagsasabi sa akin, ito, typical na Pinoy, nag-aral ka pa ng IT, nag-aral ka pa ng nursing, pero hindi mo naman gagamitin. Pero alam niyo ba, napakalaking tulong ng pagiging IT graduate at saka pagiging nurse pagdating sa pagnenegosyo. Yun lang masasabi ko. As in, ang laking tulong niya. Kasi ako po ay may, ang ironic kasi may, introvert. So pagdating sa lalo pag nag-hosting ako, nagtotalk, nauubos talaga ako afterwards. Tapos, yun, gano'n. Medyo, ewan ko ba, hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit. Ayun po. Kailangan ko talaga ng What do you think? So you said, di ba, madaming natulong yung IT sa pagnenegosyo. What kind of, anong klase? Ganito po, kasi siyempre, di ba, mostly pag IT ka, marami kang alam na i-program or i-automate mo yung mga templates mo para bilis, like Excel, also my PowerPoint presentation. So tayo, Photoshop. Tapos, lalo ngayon, usong e-commerce. So, I do my website. May tinapos akong website talaga na isa ko pang negosyo, which is yun nga yung JC. Ayan, so nag-i-e-commerce po tayo. So, kailangan talaga ng innovation pagdating po sa IT. So, talagang malaking tulong po sa akin yung pagiging graduate ng IT pagdating po sa pagnegosyo. When it comes to nursing naman, siguro madadaanan din po natin ito mamaya kasi ang laking tulong sa akin ng assessment phase kasi merong iba't ibang phase when it comes to diagnosing the patient. So yung assessment, sympathize mo sa patient. So nagagamit mo siya pag sa sales. So kasi ako pagdating sa sales, ayaw ko po talaga na nagsisinungaling kasi parang hindi ako ganito. Yun. So syempre, bawal sa nursing magsinungaling. Syempre, tao yung hawak mo. So I'll do the assessment. Kailangan kong mag-sympathize and empathize sa tao. Tapos kailangan alam ko yung profile niya. Yun talaga agad. Para at least makuha ko yung market at saka yung sales na yun. Malaking tulong. So, malaking tulong. That's very good. Would there be any, mentioning how it helps you, would there be any like failures during those times, especially in IT and when you're in nursing? Of course, typically, let's say financial. Would it be financial? Would it be physical or mentally exhausting? What were your failures during that time? Unang-una talaga, puhunan. Yun talaga, puhunan. Kasi being a nurse, noong panahon namin, stipend lang yung tawag, like 3,000. Sorry for the pero that's a long time ago. Na yun lang yung kinikita mo every month. Monthly pa talaga. So, kailangan mo talagang mag-budget. Pero thankful ako sa Department of Health kasi sobrang laki na naging tiwala nila sa akin. So, doon ako nakapag-ipon. Tapos, sabi ko, I will pursue my business career. Parang ganyan. Sabi ko, kailangan mag-entrepreneur ako no matter what. Kasi yun na nasa dream board ko. So, nung medyo nagkaroon ako ng puhunan, sabi ko, nung naging company nurse ako ng isang hotel, sabi ko, okay din pa na nasa tourism industry. Tapos may nag-alok sa akin na colleague. Sabi ko, basta, tara magtayo ng travel agency. Sabi ko, sige, sure, gusto ko yan. Ganyan. Eventually, hindi siya nagtuloy. Ako na yung nagtuloy. Sabi ko, I have no idea. Kasi syempre, nurse ako. Sabi ko, anong gagawin ko sa
So, nag-research ako. Buti na lang meron ako na I have met one businessman na may knowledge about sa travel agency. So, sabi niya, kailangan may system ka, ganyan. Sabi ko, ano yun? Siyempre, lack of knowledge tayo kasi IT ka, tapos nurse ka. Ano yun? Ano yung mga Amadeus, Sabre, tapos kailangan may gato sa airlines and all. So, doon ako naglalak. So, sabi ko, sige, hindi. Gusto ko to. Kailangan ma-pursue ko to. Yun talaga, yung passion. Kailangan talaga. So, yung puhunan, wala ako nun kasi kailangan malaki pala yung puhunan pagdating sa travel agency. So, like, almost $500,000 rather muna. Kasi kailangan mo ng office pala kasi to be accredited by the tourism. Tapos, kailangan mo ng office, kailangan mo ng at least 2 computers. You have to have CCTV and 2 employees. Ayan. So, talaga napakagod ko, oh my gulay, anong gagawin ko? So, nung 2016, sabi ko, hindi ko ito, magko-call center muna ako. So, pinagsabay ko siya. Nag-call center para magkaroon ako ng puhunan. Pero 3 months lang ako kasi hindi ko na nakaya na naging busy. Thankful ako kay God. Talagang binigyan niya ako agad ng mga clients pagdating sa travel agency. Though hindi ko pa talaga alam. Wala pa, kulang pa yung training kasi madami pa lang kailangan kainin bigas pa pagdating sa tourism. So, una muna nagtitiketing muna tayo. Tapos, nag-benchmark ako like kailangan marami akong makilalang transport group. Yung mga papunta muna, domestic muna ako pagdating sa tour. Ilocos, Ilocania Tour, Baguio. So, yun ang kauna-unahan yung tour. So, doon umpisa pa lang, doon ako na-refer. So, nice. Hirap kasi hindi ko alam yung Baguio. Kasi hindi naman ako traveler. Wala akong pera pang pa-Baguio. Sabi ko, ginawa ko na lang para ma-market ko siya. Nanood ako ng mga vlogs, tapos I do research sa internet kasi di ba napakaano naman ang internet. Very nice. Who do you follow? Maganda pala dito sa yeah. Yun po. Kanino ka natuto? Muna may nag-ano po sa akin na kailangan mo umattend ng product update. Sabi ko, ano yung product update? Tapos natatandaan ko to way back 2016 umattend ako product update ng Thailand. So yun. So sabi ko, product update. Tapos marami akong na-meet na mga travel agencies. Tapos sabi, anong travel agency mo? Ito po yung travel. Ikaw pala yung maingay sa social media. Kasi I do the e-commerce na. Sa travel industry in 2016. Kasi di ba pag nasa network marketing ka, marami ka natutunan trainings. So ginawa ko talaga siya. Tapos, nakikilala pala yung yung agency ko na hindi ko alam. Sabi ko, po. Ikaw pala yun. Sabi ko. Tapos hanggang sa doon ko natutunan, kailangan mo ng product update, kailangan mo talaga mamuhunan pa ulit. Minsan pumupunta po ako ng Singapore to attend the ITB, mga ganyan. So talagang, sabi ko, saan ako ng pera net? Kailangan ko makapag-book ulit, mga ganyan. So yun yung struggle talaga. Tapos sa manpower, medyo mahirap tayo magtiwala kasi iba yung mindset ng Pinoy. Kasi na-mindset ako ng Chinese na pagtrabaho-trabaho, walang puso-puso. Pero paglabas, friends tayo. So yun yung iba dito sa Pilipinas na talagang nadala ko yung ganon. Pero eventually, natutunan ko na naman kasi syempre, buti na lang, nurse nga yung test pa din, yung kailangan mo magpakatao. Yun. So medyo balance na rin po. Yung struggle ko talaga na. So you seem to have lots of skills, that's for sure. Right? Resilience, pero also IT and tech and the ability to learn. What advice, for somebody that's in corporate, maybe doing nursing or maybe doing IT now, tapos naisip niya gusto niya magnegosyo, ayaw ka na maging empleyado. Anong payo mo sa kanya? Go for it. Hindi. Ako kasi, ito lang, ang payo ko talaga sa kanila, kasi may mga nagtanong po niya sa akin last week, ano yung payo mo sa akin? Kasi gusto ko na mag-risk. Ganyan. Sabi ko, wag ka muna magre-resign hanggat hindi ka stable, lalo na pagdating sa finances, kasi pinagdaanan ko yun. Sinasabi ko talaga yung pinagdaanan ko po. Pero in such time, ipag-pray mo muna kung talagang para sa pagnenegosyo ka. Tapos, ang lagi kong sinasabi, handa ka bang malugi? Nine-negative ko talaga agad muna. Kasi ang Pinoy, ayaw malugi yan. Gusto lagi
kumita muna. Yeah. Kasi na handa kang malugi, risk taker ka, isa kang negosyante para sa akin. Tapos, handa ka bang matuto, umattend ka ng trainings, ng ganyan? Yun po. Yun yung sinasabi ko. Then, kailangan, ako po kasi, hindi naman po ako religious, pero sinasabi ko, Well, hello. Am I still here? Ayan. Ayan. Ayun. Ayan. So, yun. So sabi ko, steward lang tayo. Blessing ito sa atin. Binigay ito sa ating opportunity na to. So i-grab natin. And I hope and I pray na i-pursue mo yun. Pero ito po rin ang sinasabi ko sa mga students lalo at saka sa mga mini-mentor ko po. Hindi po kasi ako talaga naniniwala sa sipag at tiyaga. Opo. Hindi po talaga ako naniniwala doon. Kasi for example, si M. Sean, di ba, masipag ka, di ba? Masipag ka lang. Pero wala ka namang tiyaga, di ba? Hindi ka pa naman maging successful. Tama ba? Tama. Ayun. Actually, Tapos, Oo. Sabi nga nila ngayon, nowadays they call it work smart. yes. Not work, Pero not syempre, work hard. correct. Kasi sinasabi ko, di ba, okay, masipag ka, matyaga ka, pero wala ka namang pinaglalaanan ng sipag at mo. Wala kang tamang opportunity. Wala kang trabaho. Walang tumatanggap sa'yo. Wala kang negosong naisip. So, walang mapapaglaan ng sipag at mo. So, kailangan pa rin natin sipag plus tamang opportunity. It's either work my business. Siyempre, kulang pa din yan para maging successful, para mag-pursue ng business. Kailangan mo ng knowledge, skills, attitude, and values. Yun. Sabi ko, okay, kailangan mo ng kailangan mo masipag ka, matyaga ka, so may tamang opportunity. Pag-aralan mo na yung opportunity na yun para mag-succeed ka. Pero syempre, ito hindi talaga kinakalimutan ng hashtag discartation. Siyempre, di ba, lahat naman ng negosyo o pagtatrabaho, kailangan mong dinidiskartehan. Kaya talagang palima ko, diskarte mo na lang yan. Kasi kung hindi ka magtatagumpay, hindi ka nagdumiskarte. Hindi ka rin naging masipag, hindi ka naging matyaga. Wala kang opportunity. Hindi ka nag-aral, hindi ka nag-training. Wala, at saka kailangan ng good manners. Yun. Po talaga. Discartation, I like that. Discartation, hashtag, yes. Right? I'm gonna use that tonight. Wow, thank you. Cool. Yeah, thank you. What's so fabulous, fantastic story. I love the lessons. But you're absolutely right. I think if anything, you need to be ready to learn, diba? And the ability to learn, and yun nga, malulugi ka sa negosyo bago ka kumita. I think that's a very hindi lahat ng Pinoy kaya yun. Tama. I think one of the things na I realized with this I would say interview with Chief Alistair, I think yung perseverance and then what keeps you motivated, So parang yung dating discussion natin, Chief Carlo, sabi nga you have to have commitment. If without commitment, everything would fail. So dapat committed ka lagi doon sa ginagawa mo. Especially doon sa inumpisan mo na. It might not be, as tama yung sinabi mo, it might not be 100% success, but the most important thing is that you pursue it. Even though, yun nga. And then learn it. Learn it. You showed up, ika nga ni Sir Ellie. Oh, yan. Oo, showed up. Okay. So again, Chief Alistair, medyo bitin yung discussion natin. Pero okay lang. But I've definitely, ang daming realizations, especially on my end. I admire your perseverance, especially kasama tayo, although we're not the only one na merong Cinderella story, but yours is actually also captivating and very inspiring in terms of resiliency, and then what keeps you motivated, and then learning new patterns and things. That's very good. So unfortunately, Chief Alistair, bitin tayo sa oras, but definitely we are very thankful of having you tonight. Ang dami naming sa konting oras na yon, ang dami namin realize and natutunan, especially definitely yung viewers. Now, given that, maybe I'll give you the
the floor to invite your viewers, especially your Facebook followers. Wow, thank you. Thank you, CM Shana. Again, thank you so much for giving this opportunity to have this forum. Actually, this is like a forum for me. And I hope and I pray na sa mga future businessman po, laban lang. And also follow me on my social media account. It's me, Alistair. Ayan po, Facebook, Instagram, TikTok. I do the live on TikTok. And also on my Twitter account and Instagram. And also follow my page po, Integrated Travel Philippines, I Travel PH, Project Salon, and Eat and Wine Travel Cafe Bar. Thank you po. Nice. All right. So, all right. Unfortunately, we have to end this episode once again. Pero kagaya na sinabi ko, we definitely learned a lot of things from Chief Alistair. So, this has been another episode of Founder Failures. Watch our another episodes every Saturday, 6 p.m. only here at the new channel. And don't forget to get inspired. Don't feel failures. Ang ubo, mabilis lumala, kaya dapat agapan. Dapat New Solmux Advanced Syrup. May 2 times zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. New Solmux Advanced Syrup. Unilab yan. Ang 40D tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit.